So mga kaibigan, pag-usapan po muna natin yung apat na NBA teams na nagkaka-interest nga po sa ating pambato na si Kai Sotto, at kung saan ba dapat maglaro si Kai, kung saan siya magagamit, kung saan siya mas mag-i-improve pa. And before that mga kaibigan, please wag po munang kalimutan mag-like and subscribe, and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Ayon na rin po sa ating mga nakuhang updates at credits po to sa ating mga idol, Kitatu Sports at KBPH. Yung apat po na NBA teams na interesadong magbigay ng minicamp sa ating pambato na si Kai Sotto, yung Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks at Memphis Grizzlies. So mga kaibigan, apat na NBA teams. Sa tingin po ninyo, saan dito posibleng maglaro ang ating pambato na si Kai Sotto? Upon checking po mga kaibigan, dito po sa apat na NBA teams na ito, loaded po sila sa mga big man. So walang chance na mabigyan dito agad-agad si Kai Sotto, pero may nakita tayo mga kaibigan na posibleng mag-fit kay Kai. Sa Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks, loaded po talaga sa big man at hindi po sila nagpa-priority ng mga Asian player. Pero good news po, sa Memphis Grizzlies po mga kaibigan ay posible dito ang ating pambato na si Kai Sotto. Walang big man na bench na papalit po kay Jackson. Bagay po dyan si Kai Sotto, may playing time po talaga na binibigay. Bukod pa po dyan, ay open sa kanila or welcome sa kanila yung mga Asian player, dahil naglaro na din po dyan dati eto nga pong si Yuta Watanabe. Do sabihin na natin hindi naman nabibigyan ng sapat na playing time si Yuta, pero iba naman po ang performance na kayang maiambag ng ating pambato na si Kai Sotto. Kapag ka ni-review ng Memphis yung mga highlights ni Kai Sotto dito sa Japan B-League, ay makikita talaga nila yung kalibre ng laruan ng ating pambato na si Kai Sotto. Marami na kasing napatunayan si Kai Sotto mga kaibigan, so hindi mahirap na i-market si Kai sa mga NBA teams. At kung sakali nga po na magkaroon ng minicamp si Kai, napakagandang exposure po nito at doon po mas makikita. Kaya nga po mga kaibigan, noong nakaraan sinabi ko sa inyo na ayaw tumanggap ng Wasserman agent ni Kai Sotto ng NBA Summer League para maglaro si Kai, kasi nga naman walang siguradong kontrata. Gagamitin lamang po yung popularity ng ating pambato na si Kai Sotto, which is nadala na tayo doon sa Orlando Magic. Dinagsapo ng Filipino fans, libo-libong mga fans si Kai Sotto itong Orlando Magic. Tapos sa last 2 games pa pinalaro si Kai, tapos ilang minuto lang po naglaro mga kaibigan. Hindi man lang tayo nakasabik, nakakita ng napakaganda at sunod-sunod na highlights ni Kai, which is inaabangan po yung mga Pilipino. At hindi naman lingid sa kaalaman natin, ito pong NBA teams na ito na Memphis Grizzlies ay hindi naman ito kataasan, hindi naman ito nasa mataas na standings dito sa NBA, pero mas maganda magsimula po si Kai Sotto doon sa mababang team. At the same time, pag pumasok si Kai Sotto, umangat yung team, it means madadala ni Kai yung standings, na dahil sa kanya, sa pagpasok po niya ay umangat sa standings yung team. Pangit po kasi yung nasa mataas na standings yung team, tapos pagpasok ni Kai Sotto, mamaya bumaba, masisi pa ang ating pambato na si Kai Sotto kahit hindi naglalaro. So mga kaibigan, ang dami po nating kaganapan na abangan din po natin, si Kai Sotto ay lilipad din po pa Amerika para ituloy po yung kanyang training, at nakita nyo naman, alagang-alaga ngayon ng ating pambato. Magke-training pa yan sa Amerika mga kaibigan, kasama ang kanyang conditioning coach na talaga namang inaalagaan siya. Kahit napapasama ang bagsak, wala na po, pinapagpag lang ni Kai Sotto. So paghahanda na rin po yun sa nalapit na FIBA OQT at sa tune-up game na magaganap nga po itong June 22, 2024. So dyan lamang po kayo mga kaibigan, and please wag pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.